mismong comms nyo. But we are gonna have ourselves a little veto here. So Ankara at Black Widow already out of the picture. A Million going sub-base for map number 1. Wow, sub-base ang pinakaunang map pick compared next to SBK, a completely different parang theme. Pupunta sa port for map 2. Tapos yung designer natin, well, it's Mexico. So, bakbakan na agad to. As in, it's just an absolute fight. And it's just yun yung expect ko dito coming up for this first matchup. It is going to be a straight up fight. But with that being said, no, sub-base could be a good pick for the side of A Million here. And let's see what strategies that they have. Yeah, and with that being said, papasok na po tayo sa map 1. It is going to be sub-base. It is Sibakero Esports versus A Million Gaming. Makita natin dito yung Sibakero Esports ang magsisimula sa BL side at yung Global Risk naman ay mapupunta sa side ng A Million Gaming. At makikita natin dito, it is a bit of a slow start na pinapakita ng Sibakero. However, they have starting to take control dito sa woods area as nakita natin, nakalusot na dito si Zach. And with that sa kanyang kamay, he has the potential to find an opening dito sa round na to. Yeah, for sure. Ito yung A Million Gaming, no? Since they picked itong sub-base and nag-start sila dito sa GR side, they're very confident, no, dito sa kanilang depensa. Knowing na GR side yung mapa na to, usually you do want to go yung BL side first so you can finish off yung game going on the more favorable side. Pero feel ko napaka-confident dito yung A Million sa kanilang BL at sa GR at the same time na kaya nilang tapusin. And I think they're just looking for a really good lead sa start ng game. Pero like taking a look at yung SBK, they've already gotten control dito sa may wood side. There's also a player dito sa may machine room and sa vents actually. So they're looking to go for a complete A-execute dito, pare. Yeah, papasok na nga ang Sibakero Esports. Ishida, dapat first contact pero nahulog. Zach, buti na lang, nandyan para rasbakan. Z Brian though, finding for another one and another trade. So trades back and forth coming out from both of these teams at nahulog na ang C4. Granada, tinapon. Low HP na din to si Zach as Linkel, nahulog na din as Zach. May hawak ng sniper, muntik na.
Magranada gets out of the way. Papasok na ang retake ng Amelion Gaming. Flashbangs, tinapon. Zack na lang ang naiwan dito. Isa, nakahanap. 13 seconds left. Potential to clutch. Really high. Now, fight time na lang ang kanyang kailangan gawin. Hindi niya kailangan patayan ng kanyang kalaban. Abot. Will he be able to reach it? No, abot yan. Close. And Amelion Gaming takes the first round dito sa map 1. Grabe. Nakita mo yung margin ng defuse na yun. 0.47 seconds and it takes 3 seconds to defuse yung C4 kung meron kang speed kit. And a very nice attempt galing sa SBK. I like yung parang intent na pag-take nila ng A-site. May isang tao sa vent, may isang tao sa passage to go for that flank. And 3 people going into the A-site. Sadyang nagulat lang yata si Ishida with that entry na meron palang player na naandito sa may metal box on the A-site. And the trade was a bit slow. Medyo bumagal sila ng onti dito sa pag-push out sa may luwag. And ayun lang. Really good retake galing sa side ng Amelion with the triple nade stack dito sa may missile para mabawasan agad yung player sa site. And yeah, already a very nice tactical way na laruin itong CF and a very nice try though. Galing dito kay Zack with that sniper. He almost got it. Kung nakuha niya yung Colt headshot, that would have been the opposite pare. Parang yun nga yung gusto kong i-point out din no, yung utility usage na ginawa ng Amelion no. The nade stack was very key when it came to that. Nakita na natin yung mga yung buhay ng si Bakero, parang pababa ng pababa kahit wala ka nakikitang nabala. They didn't even need to take up those fights. And even though it really came down to that final wire, it was costing it. Pero nakita natin dito si Zerk, nakaharap siya ng isa as Ishida with the trade out. So damage control ang ginagawa dito ng si Bakero. And now it's back to a 4v4. They're still continuing yung slow default na gusto nilang gawin dito. And it looks like Woods control is up for grabs for the Blacklist side. Yep, second mid, gonna be occupied though. Meron na nakadaan, nakita ng pangalan dito si Exor. Gonna have to back off immediately. And yung hold ng SBK earlier, that's why they took the double sniper in this situation. Pero nakapasok na dito sa B-side, shutter control nasa SBK. Pero hindi nila maklear ang nasa loob ng missile. Pati si Ermac nahulog na rin. Si Ishida na lang natitira. Passage ang pwede niyang daanan pero hindi na siya makatago. Wyren with a very nice headshot and another good defensive round galing sa Amelion pare. Maganda yung idea na pinag-isipan ng si Bakero Esports dyan, no? Pasukan yung second mid, pumasok ng B-site, kaso nga lang, ang depensa ng Amelion Gaming ay napakalakas. Pero matutuloy ba nila dito? The round na to. As makita natin yung si Bakero Esports, patuloy-tuloy lang din ang pasok, pero Amelion Gaming, nakapag-depensa sila dito. At si Iren, siya ang magwawagi dito sa kanyang kalaban. And Zack is able to find for another kill. Maybe making this manageable, no? Dalawa, 2v1 situation here. Nahanap niya yung unang kanyang kalaban sa window, pero yung kanyang kalaban na nasa likod is a cleanup from Amelion Gaming here, getting their third round dito sa GR. Yeah, SBK hindi nila ma-figure out yung depensa ng Amelion so far. They're trying to go B, they're trying to go A, pero none of those situations have been working out in their favor. Kaya feeling ko mag-hold muna yata sila dito. I mean, they do have 2 snipers, isa kay Linkel at isa kay Zack. And yung initial entry, yung pinakamahirap na part para sa side ng SBK kasi ang ganda ng mga positions na ino-hold dito ng Amelion. And I like na tatlo yung na-commit dito sa A-site. Pero Zack, that's a good start. Nawala na agad si Yaba. They can go straight into B-site bago pa maka-rotate yung mga players. Pero it's gonna be a 2-2 pagdating sa depensa and you're up against 5. Nakita mo na. Tama ka nga. Pero nakakita mo ba ang membro ng Amelion Gaming taking wood space? Alam nila, nandito na sila sa B. Papasok na ang si Bakero Esports dito. They finally get control of the site. Pero pag sinabi ko yun, si Zerk finds another kill. Pitas, one after the other. Buti na lang, nahanap niya. 3v1, Iren, na-shutdown na din. Finally, si Bakero Esports, nakahanap sila ng unang punto dito. Sobrang important na opening pick sa mapa na to. And especially na nakakuha sila on the person very deep dito sa B site. Pwede nila i-cut off yung tao na nasa loob ng site via going passage. And
That's what's important, na kailangan mahanap talaga ng SBK. And the snipers are gonna have extra pressure, especially dito kay Zach, to get that first pick para ma-separate yung depensa on A at B. So, another round na SBK, you expect them to play a bit slow kasi yun yung nagpapanalo sa kanila last round. Oo. Pero makita natin dito. Now, I actually like yung ginagawa ng Amelion Gaming. Pag may isang nahulog sa kanilang team, they'd like to take the initiative to get the space back. So at least they have the information. Pero with that last round, they did have the initiative to take Woods. And si Bakero trying to enter this, pero Iren holding it down, finds the first set trap play na ginagawa dito. Zerk naiwan na dito in a bad spot, and Zach kailangan niyang hanapin gamit ng kanyang sniper, and Eyesore, just like that, siya na lang ang nahuli dito para sa side ng Amelion Gaming. C4, nababa na. Now, down to a 1v3. It's a good start. Alam niya na may tao sa kanyang likod, but it's too much pressure for him to handle. Yun na nga, SPK now starting to get the swing of things dito sa laruan natin. And every round that you get dito sa BL is so valuable para sa side na SPK, knowing how GR-sided yung map na to is. Pero pinush na nga yung MR dito. Amelion decided to go a bit aggressive, pero si Brian nakakuha ng isa in return. So hindi na sila pwede mag-overcommit dito sa MR, but if they got control dun sa position na yun, R2G, that would have been such a great defense. Ang ganda ng utility usage na talagang ginagawa dito ng Amelion, no? With that proper nade stacks na kanilang ginagawa, they have found multiple kills and they found a lot of value just of that dito sa early part ng match natin, no? So, in terms of Amelion Gaming, I really like the defensive setups na kanilang ginagawa, yung initiative na tinitake nila kapag may nahulog na miyembro, and the utility usage alongside that. You can clearly see the teamwork very strong for this team right now. Pero buti na lang yung si Bakero Esports nakapaghanap na din ng alam mo yun, ng oportunidad para bumalik dito sa game na to. But I feel like if they don't show a matching of this teamwork, no, then it might not go rightly as planned. Pero with that being said, si Bakero Esports gusto na pumasok dito sa locker at muling nagbabantay dito si Iren. Mag-isa lang siya. And the possibility of them taking this space, very, very huge. A bit risky though. Galing kay Iren. He's right in front of the entire squad ng SPK, but will it matter? Headshot dito kay Linkel, pero Ermac gets a trade in return. Exor with one. Ang ganda. They back it up. They back it up. Tama. Backing it up. Pero Zach trying to take the space. Finally, he gets the lockers. Pero yung site mismo, wala pa silang nakuha. Pero bigla na lang nahulog din si Haven. Zach, gamit ng kanyang individual skill, nahanap niya. Isa pang round dito para sa side ng si Bakero Esports. Tied game na po tayo. Yep. Wow. And yun nga, kahit mamatay dito si Ishida, Zach, you have to think about what he's gonna do dito sa round. He's very good with the snipers, very good with the rifles. Pero one tap galing kay Iren. Sabi ni Iren, you have to talk about me as well. I have been on point anchoring itong A site, and once again, another 5v3 situation para sa SBK. Nagmamadali sila medyo dito, pare. At may si Zerk finding for another kill dito sa woods area. Buti na nahulog na din si Ishida, and ngayon mukhang this is going all to the side of Amelion Gaming as a 5v2 situation right now. At walang lupa ang kinuha dito ng SBK. Nahuli na to. And now they just split up. Zach, siguro naghahanap ng oportunidad dito, makahanap ng pitas, but Amelion Gaming with their positions, no? Yung kanilang position, ayaw na ibigay. Iren fighting for another one. Zach, though, finds a trade. But still, 1v4. At mukhang siya ay mamamatay na din. Zerk gets another kill there as Amelion Gaming muling kukunin yung lead. For sure. And Amelion Gaming, once again, playing their side very, very well. Nagmadali yung SPK. And the last time nagmadali sila, man, that was the round that they lost. And time again,
nangyayari yon for the side of SBK. But now they're gonna be calm about it once again. Never mind, hindi pala sila kalmado dito. Second mid is gonna be occupied. Pero Yaba with the jumping AK spray getting to si Ermac at si Linkel pa yung nawala. Ermac losing that guy is such a huge pick-off para sa side ng Amelion. Pero yung A site medyo vulnerable. Nakatingin sila dito sa second mid. So it has to be very nice shots na makuha dito ni Iren. Teka lang, si Ishida, nakikita natin dito, papunta sa B-site, pero tatlo ang miyembro nandito na nagbabantay. At tingnan mo ba naman, nahulog na. Alam na ng Amelion Gaming kung nasan yung C4. I think ang gusto sanang gawin doon ng si Bakero Esports was fake A, gumawa tayo ng fake dito sa A-site, at saka tayo lumipat dyan sa B, off the lurk, na gagawin sana ng SBK. But it's still, they have the numbers advantage yung Amelion Gaming. Di na nila kailangan gumalaw. At tingnan mo ba naman yan, isa pang round ang nakuha dito ng Amelion Gaming. I think SBK, kailangan yata nila bagalan ng onti dito yung kanilang pacing kasi hindi masyadong pwedeng madaliin itong sub-base, especially, no? That first pick-off is one of the most important things na kaya mong gawin kasi nasa-separate yung defense in two sites. And pag nakuha nila yung pick-off na yun, then you can just pick and choose kung anong site gusto mong kunin with the numbers advantage. Pero so far, SBK, they're trying to make a pace change happen. No? Kasi feeling ko nasanay na dito yung Amelion na ito yung ginagawa ng SBK and they're basically ready for the slow play na ginagawa nila dito. So, SBK, what is the decision now? Mukhang, okay, two people sa MR, dalawang tao sa wood, this is a passage, you know, just the standard default para sa SBK na makakuha ng mga outlier galing sa side ng Amelion. Pero yung information, ano ba meron ang SBK? Parang it's really important, no? And napakalakas ng ginagawa dito ng Amelion Gaming pa kunin yung locker room area na ganyan kalalim, no? So they know for a fact na walang katao-tao dito sa B site for now. And the setup is so good coming out from the side of the Global Risk, no? Pero it's now looking like a second mid take na gusto gawin dito ng si Bakero Esports. And if ever they do find that opening, as makita na dito, onting lurk na gagawin. Galing sa side ng si Bakero Esports, but it's not gonna be enough. Linkel, buti na lang, nakatakas. And now, it's just going to delay once again kung ano mang plano na gusto gawin dito ng si Bakero Esports. Again, it's another second mid hit. Pero si Yaba, nahanap dito si Ishida, shutting it down completely. And the rotation, galing sa ng si Bakero Esports. I don't know if this is a good idea. Nakita natin dito, nakapwesto si Izor and wow, through the smoke, assist ulit. Napakalala, and Linkel is finally able to find for some type of advantage dito sa lockers area. Dalawa na hanap niya, 2v2. Muntik pa niya mahanap yung isa pa, pero hindi. Si Yaba naman ang makakuha dyan, naparusahan siya. Ermac, Eden, 1v1 situation. 10 seconds left dito sa orasan. C4, nasa kanyang kamay. Posisyon, nahanap. Amelion Gaming, 6-3 dito sa first half natin. Yep, Eren just tapping away, making sure na tatama yung kanyang AK doon. And 6-3, Amelion. Not a bad score, honestly, para sa side ng SBK. It could be worse, especially pagdating dito sa sub-base. But it has to be picture-perfect na depensa galing sa side ng SBK in order to prevent a disaster from happening. And si Zerk, nagpa-pressure na agad dito sa A site. And they're just looking to see kung kaya nilang i-divert yung attention dito ng SBK papunta sa A so they can go do something dito sa B. Zerk now, bumalik naman na. Siguro naisip niya masyado na ako malalim dito, mag-back na tayo dito. SBK having that double sniper setup pero nahulog ang kanilang sniper, Zach. Just that's unfortunate. Dapat yan yung isang pitas na dapat di mo mapalipas kung ikaw ang nasa side ng si Bakero Esports ngayon. Amelion Gaming with the numbers advantage, 4v5. How will they play this out? Mukhang mabagal pa din sila siguro. Naghahanap ng oportunidad na kitaan yung si Bakero Esports, gumawa ng kamali and they will take advantage of it. Gusto nila parusahan ang si Bakero Esports if ever they make a small mistakes. At ngayon, B-split ang gagawin nila. Izor, nakahanap siya ng isa. Zerk, nakahanap na din ang butas dito sa depensa ng si Bakero Esports. Bomba, mapaplant na dito sa B-site at mag-iisa na lang to si Ishida.
Napakalala. 5 ang kanyang kalaban and a perfect round po. 100% perfection na pinakita dyan ng Amelion Gaming. Sakto yung timing ng pagpasok ng Amelion Gaming dito sa B site. Everyone was out of position. So, madali lang silang i-punish them being out in the open. Pero Wyren though, punishing si Linkel for peeking a bit too early. And he's gonna get one in return though. So 4v4 ang situation. We usually maka 4v4 dito sa subbase is more favored towards yung BL side natin. But how is the defense gonna react? Yung C4 nandito pa naman sa outer, so hindi pa nakaka-decide ang Amelion. And Zerk once again nakakuha ng dalawa. And Zac out in the open with the sniper. Nakakuha pa ng one tap gamit yung ult. And Ishida with another one on the board. Isa na lang natitira, si Poging na lang. And it's a 1v1. Zac versus Poging. Zac, great stats para sa kanya so far. He's been on fire pero naka-sniper siya dito in this 1v1. Might want to change yung kanyang weapon to an AK or an M4. Pero SBK, another situation na kailangan nila ipanalo. Hindi nila pwede ibigay yung 8 pare. Poging, nakahanap siya ng bukas dito na B-site, no? Plant na lang din niya yung C4. Mali ang basa na ginawa dito ni Zac at ngayon. Napakalayo na kailangan niyang takbuhan all the way from woods. Kailangan niya ikutan tong kalaban niya na si Zac na nakapwesto dito sa 2F. Buti na lang si Zac, hindi nakatingin sa tamang pwestuhan, pero he's aware of the possibility na nandyan ang kanyang kalaban. Siguro, marinig ni Poging to. Pag hindi Tapok. maingat itong si Zac, rinig na rinig siya. Alam niya kung nasa ng posisyon. 9 seconds na lang dito ang naiwan dito. He just needs 3 seconds para Poging. Dahil nasa taas siya ng 2F, mas maganda ang kanyang pwesto. Nahanap niya ang 8th na punto para sa side ng Amelion Gaming. Yep. That's one of the harder positions to clear. Itong 2F dito sa B, a uphill battle, pwede natin tawagin dito. And Zac, unfortunately, messing up yung kanyang tap walk. Just one time, one step can make all the difference para dun sa 1v1. And Ermac losing his life super early is not a good sign para sa side ng SPK. Kailangan na naman nila mag-separate dito. Oh, but Zerk with the sniper catching itong si Linkel, checking yung vent. And si Z Bryant could be up next, pero napatay na dito si Poging, so it's still a back and forth situation. Yaba, nakita na si Ishida, Zac getting si Wyren, but look at the health bars dito ng SBK pare. Ang galing. Well, still clutchable, pero tingnan mo ba naman, alam ng Amelion Gaming, no? They have full information na walang katao-tao dito sa A site at makita na din natin ang C4 na papasok na dyan at makita din yung nag-iisang Zerk na nakatambay dito sa bench area, hinihintay ang rotasyon na gagawin ng si Bakero Esports. 30 seconds is left dito para sa retake na to. Hindi niya spot dito si Zac. Now, na nahulog ang contact dito, Yaba takes it, and Zerk with the final kill here. Map point na po ang Amelion Gaming sa map 1 natin. Yeah, I'm liking what I'm seeing. Galing dito sa Amelion Gaming, especially pagdating sa kanilang retake defense. Yung kanilang positioning is on point. Every single angle na nilalaro nila is so hard to clear para sa mga papasok ng site. And SBK now suffering the consequences dito ng map number 1, Amelion. It seems like there is a right decision sa pagpili ng GR Una as your BL is just as confident, pero Zac at Linkel with the first 2 picks. Iron gonna get one down. Si Z Brian with the XM1104. Ha? Oh my God, yung shotgun nilabas. Ninabas na ang kanyang shotgun. Security guard lang daw ang gusto niyang i-cosplay. Pero buti na lang nakahanap ang si Bakero Esports ng stabilization dito sa second half natin kahit papano, and they might find the potential to get another round here. At least sinasabi nila na hindi pa muna kami mahuhulog. Pero I don't know, Poging, di ko alam kung makakaya nyo to. 1v3, mahirap. Ano ba kanyang kailangan gawin dito? Papunta na siya dito sa MR. Lakad, slowly but surely. Siguro hanap ng tamang pitas. Yep. So, but steady.
ang kailangan niyang laruin dito. But great My decision galing goodness. sa side ng SBK na magdikit-dikit na lang sila sa isang site kasi pwede sila mag-retake ng B as that 3 players. Pero kailangan nila mahanap agad yung information dito kay Poging if ever mag-retake sila para hindi sila, they wouldn't be Madadali. put on a highlight, pare. Oo eh. Baka madali pa sila. Oh, okay, Zach. Nambuti na lang. Nahanap niya ang impormasyon. And makita natin dito si Poging. At least, mapaplant niya ang C4. Now, 1v3 defense. Zach finds the kill. And ayun na nga, si Bakero Esports nahanap nila ang unang punto dito sa second half. Buti na lang. And could be a start para sa side ng SBK, but still, pressure is on match point para sa side ng SBK. No, one single round na matalo sila dito and the map goes in the way of Amelion. Pero so far, Amelion, ang dami pa naman silang room na magkamali dito. 6 points before the tie-up does start. And yeah, they can just throw some random plays in dito sa laruan natin and SBK is not gonna expect it. But I don't like this galing sa SBK. They're rotating off of B. Walang control sa LR or sa MR. What is happening? Well, it is some sort of rotation, no? Pero makita na natin kahit paano at least Amelion Gaming, at least di nila kinuha yung lupa na yan, no? MR still not in their control, which is unfortunate kasi kung nahanap nila yung timing niyan, malalaman nila na bukas tong B site na to. Pero mukhang gusto nila gumawa ng B-split dito. Amelion Gaming galing dito sa connector. Buti na nahanap niya yung isa. Linkel, nahulog. Might make an opening dito sa B-side. Pero sabi ng Amelion Gaming, teka lang, huminto muna tayo. Let's slow it down. And another default here, Sneaky. Ang laking confidence siguro ng SBK dito kay Zach as he's the only one defending itong B-side natin with that sniper. And you can't blame them, no? Tignan mo naman yung score ni Zach. 20 points already on the board for the sniper ng SBK. And it seems like this is a good call. Galing sa side ng SBK, they're just staying in their right positions. Hindi sila nag-overextend for the 4v4, pero Ishida needs to find for one. Kahit just needs to find one. Kahit isa, siya ang lifeline ng Bakero Esports right now. Buti na lang, sumama na ang kanyang rest back. Ermac, nakahanap siyang isa. Percy Pogi at si Isor, nahanap din ang kanilang pitas. It's down to 2v3. Bomba, na-plant na. Sniper, hawak ni Zach. Isa ang kailangan niyang hanapin. Ermac, gusto niya sumugod pero wala siyang nahanap. Gusto nilang sugurin to. Ermac, nakahanap siya ng isa. 2v2. Zach, nandito pa rin sa taas pero nahulog na. Gusto niyang pasukan to pero hindi. Amelion Gaming ang magwawagi